My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. Happy New Year to everyone. Happy New Year. Parang hindi kayo decided na New Year na. We are celebrating the new liturgical year of the Church. As we now enter the season of Advent, we now enter a new liturgical year, a new beginning, a new hope, and a new to look forward into so that we can prepare our hearts as we prepare for the coming of the Lord. My dear brothers and sisters, our gospel of today and the readings of today leads us to three phases of Advent. The first phase that we can see is in our first reading when the prophet Isaiah talked about the coming of days. Prophet Isaiah tells us, "Come, let us climb the mountain of the Lord to the house of the God of Jacob." Mga minamahal na mga kapatid, halina tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, dito nagsisimula at dito natin nakikita na ang Diyos na napakataas, napakalaki, piniling makipamayan sa gitna natin, makasama natin, maging parte ng kasaysayan ng ating pagkatao. Hindi nagpadala ang Diyos ng isang anghel o sundalo o isang hari o isang mensahero, pero ang pinadala niya sa atin ay isang sanggol sa sabsaban, walang iba kundi si Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, He shall judge between the nations and impose terms on many peoples. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Ang pinadala ng Diyos ay isang sanggol sa sabsaban, si Jesus na naging mukha ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na napakataas, piniling makipamayan sa gitna natin, makasama natin, maranasan ang ating pagdududa, ang ating pagdurusa, at maranasan ang ating hinaing sa buhay. Ano lang ang hindi naranasan ni Jesus? Pagkakasala. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sa tuwing tayo'y bumabalik sa Belen o sa Pasko, pinapaalala sa atin na ang pinakamagandang regalong ating natanggap ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, si Hesukristo. Kaya ang unang mukha ng Adbyento, the first phase of Advent is thanksgiving. Ang unang mukha ng Adbyento ay pasasalamat. Pasasalamat dahil ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sa ating pagbabalik tanaw sa unang Pasko, inaalala natin kung papaanong ang Diyos ay naging mabuti sa atin. In our second reading and in our gospel, we have heard from the Gospel of Matthew, Jesus is reminding us, "Be sure of this, if the master of the house had known the hour of the night when the thief was coming, he would have stayed awake." Maging handa kayo. Darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi ito pananakot, bagkus ito'y paanyaya. Paanyaya sa ating lahat na dapat tayong maghanda. At ano ang ihahanda natin? Kung alam lamang natin na darating ang Diyos, aayusin natin ang ating buhay. Kung alam lamang natin darating ang Diyos, wala na sigurong magnanakaw. Kung alam lamang nating darating ang Diyos, wala sigurong mangungurakot. Kung alam lamang nating darating ang Diyos, lahat siguro tayo babait. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, hindi natin sasayangin ang oras at panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo mamumuhay na parang walang patutunguhan. But we will make the best of it each day of our lives.
kung alam lamang natin kung kailan babalik ang ating Panginoon, paghahandaan natin. Kaya nga po, nung isang taon, meron ho akong nakilalang isang pulubi dyan sa labas. Ang pangalan niya ay Princess. Si Princess po ay 5 years old. At sabi ko kay Princess, bago mag-umpisa ang misa, kapag bumalik si Jesus ngayon, ano ang gagawin mo? Sabi sa akin ng inosenteng bata, magbe-bless po ako at maglalaro uli. Magbe-bless po ako at maglalaro uli. Kung babalik si Jesus ngayon, ano ang gagawin natin? Siguro yung iba sa atin magtatago dahil sa takot, dahil sa kahihiyan, dahil sa pangamba, dahil meron tayong tinatagong kamalian sa ating buhay. If the master of the house know when the master is coming, he would have prepared himself. Hindi natin sasayangin ang pagkakataon. Ang Advent season ay paalala na merong wakas, na merong muling pagbabalik, pero may pangako ang Diyos. Hindi natatapos ito sa kamatayan, kundi ito'y nagpapatuloy sa kanyang muling pagbabalik. Kung babalik ang Diyos ngayon, ano ang paghahandaan mo? That is why the second phase of Advent is preparedness, paghahanda. Hindi po ba kapag may bibisita sa atin, anong gagawin natin? Liligpitin natin yung kalat natin sa bahay. Yung mga damit na nakakalat sa sopa, tatanggalin natin, ilalagay natin sa malumihan. Yung nanay, ilalabas yung pinakamagagandang plato at pinggan. Gagamitin yung mga bagay na hindi nagagamit at sasabihin, meron pala tayong ganito. Bakit hindi natin ginagamit? Pangbisita lang yan. Kaya nga kung titingnan natin mga minamahal na mga kapatid, ano nga ba ang pinaghahandaan natin ngayon? Ngayon, papunta na tayo sa December rush. Marami sa atin ang magiging aligaga. Ano ang aking ireregalo? Ano ang decorations ng aking bahay? Ano ang isusuot ng aking mga anak? Marami tayong pagkaabala. Marami tayong pinaghahandaan. Sabi nga nila, 500 pesos may Noche Buena ka na. E di ikaw, ano, kayo lang ang kakain ng masarap? Kaming mga ordinaryong Pilipino'y walang karapatang kumain ng masarap? Mga minamahal na mga kapatid, ang dami-dami nating pinaghahandaan. Pero kung titingnan natin, sa paghahanda bang ito, nakikita ba natin si Kristo? Yes, we can prepare external things, but sometimes we forget to prepare our heart. Nakakalimutan nating ihanda ang ating puso. Kaya nga, ang pangalawang mukha ng Adbyento ay paghahanda. Hindi lamang paghahanda sa loob ng bahay, paghahanda ng parol, paghahanda ng regalo, o paghahanda ng Noche Buena na 500 pesos, kundi sana ang paghandaan natin ay ang ating mga puso. Ang ating puso ba ay isang pusong payapang magiging sabsaban ni Kristo pagdating ng Pasko? Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, let us prepare our hearts so that it can be a vessel, a manger of Jesus in our lives. Pangatlong mukha ng Adbyento ay ang mukha ng pagiging alerto, pagiging gising. Anong sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Saint Paul, in his letter to the Romans, reminds us, brothers and sisters, you know the time. It is the hour now for you to awake from a sleep. Gumising na tayo. Hindi pwedeng tutulog-tulog. Dahil yung tutulog-tulog na pag-iiwanan, yung tutulog-tulog na iiwan sa kangkungan, yung tutulog-tulog
ay walang nangyayari sa buhay. Kaya nga anong sabi ni San Pablo? Gumising na tayo. Ito'y tungkol sa pagiging alerto. Ito ang pinakamagandang pagdating ng Panginoon. Dumarating ang Diyos ngayon. God arrives in the here and now of our lives. Sa misang ating pinagsasaluhan, in the words that being proclaimed, Jesus is speaking to us. In the breaking of the bread, we partake around the table of the Lord. Jesus arrives in our hearts. Mga minamahal na mga kapatid, dumarating ang Diyos sa misang ito. But the question is, are we aware of God's presence in us? Dumarating ang Diyos sa ating kapwa-tao. Do we recognize Jesus in our brothers and sisters? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Nakikita nyo ba si Jesus dyan? Father, mukhang hindi po. Mukhang ibang Jesus ang nakikita ko dito, Father. Kanina pa ako inis na inis dito sa katabi ko. Do we recognize Jesus in our brothers and sisters? Nakikita ba natin si Kristo sa loob ng mga kasama natin sa bahay? Do we recognize Jesus in the suffering and the sacrifices of our parents? Do we recognize Jesus in the tenderness and care of our loved ones to us? Do we recognize Jesus in a listening ear of a friend? Do we recognize Jesus in our brothers and sisters? My dear brothers and sisters, dumarating si Jesus sa pamamagitan ng ating kapwa. The question is, are you aware of God's presence in them? Dumarating si Jesus sa katahimikan ng ating puso. In the silence of our hearts, God is speaking to us. Naririnig ba natin ang Diyos sa ating puso? O baka naman masyado na tayong nabibingi ng ingay ng mundo, kaya hindi na natin marinig si Kristo na nagsasalita sa kaibuturan ng ating puso. Why Jesus and God is always whispering? Because Jesus is in our hearts. Ang Diyos ay nasa ating puso, kaya minsan lagi siyang bumubulong sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, dumarating siya sa bawat pagkakataon kaya nating gumawa ng kabutihan. We can experience God through love of our friends. We can experience God in truth. We can experience God in the self-giving sacrifice of other people. We can experience God in little children. We can experience God in other people. My dear brothers and sisters, ang Diyos ay araw-araw dumadaan sa buhay natin. Ang tanong, napapansin ba natin siya? Christ is always passing by. The question is, do we recognize Him in our lives? Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, ang tatlong mukha ng Adbyento. He came, kaya tayo nagpapasalamat. He comes, kaya tayo nagiging alerto. And He will come again, kaya tayo naghahanda. Kung mabubuhay lamang tayo sa tatlong ito, hindi lang Pasko ang darating sa buhay natin, kundi ang mismong Panginoon na isisilang sa puso ng ating sabsaban. Ano ang pinaghahandaan mo na kailangan mong pagsalamatan sa darating na Pasko? Sa mundong nagsasabing, okay na ang 500 para sa Noche Buena. Kung hindi naman galing sa nakaw, okay ng 500
ang Noche Buena namin. Kesa na naman sa mga taong saganang-sagana nga ang hapag, pero kaya ba nalang atimin na isubo ang pagkain yon galing sa nakaw at kaba ng bayan? Mas okay nang kumain ng 500 na Noche Buena o spaghetti ang lahok lamang ay corned beef kung ito'y galing sa isang pagpapagal at tapat na obrerong trabaho na pinagpaguran, pinagpawisan at hindi galing sa nakaw. Mga minamahal na mga kapatid, tatlong mukha ng Adbyento. Pasasalamat dahil ipinagkaloob sa atin si Jesus. Pagiging gising dahil ang Diyos ay dumarating sa atin araw-araw. At pagiging handa dahil ang Diyos ay muling babalik sa wakas ng panahon.